inspirers. Wait, nasa Korea ba ako? Well, nandito pa rin ako sa Indang. It's raining cats and dogs, so napilitan ako bumili nito, Gunstar umbrella. It's raining and pouring. Lightning and thundering. Ay, nako. Feel ko ang Korea na payong. Nag-vlog ako. Nandito ako sa tapat ng 7-Eleven. Actually, dito sa Buena Circa. Dinayo ko lang ito para sa ATM. Ngayon, nakabili ako ng di oras ng payong na pang Korea. Kasi lakas ng ulan. Ano pangalan mo? Nori. I'm Nori. I'm Ellen. You can call me Ate Ellen. Nag-vlog ako. Yes, nag-vlog ko. Medyo malakas yun. Hindi joke ang ulan. Grabe, thank you ha. Temporarily unavailable yung ATM dun sa Indang. Dalawa ang ATM doon. Isa sa baba. Sa may... Hindi, sa capsule. Hindi ako pumunta. Doon sa baba meron. Sa baba ng Mercury. Tapos kayo nagsabi sa akin, dito ako pumunta. So, okay naman. Nakabili ko ng payong pang Korea. Sabi ko kay Nori, mag-subscribe sa vlog ko kasi marami siyang natutunan. Dalaga kasi siya. Tapos, meron siyang manliligaw na contemplate niyang sagutin. Maganda, panoorin mo muna yun bago ko sagutin. Yung husband ko kasi, pastor, marami kang matututunan sa kanya about the different kinds of love. Yun, pinuture namin yung sa isang vlog. Forever love. Panoorin mo yun. Parang ganun ako. Para kung si Rosel Nava. Grabe. Hindi worth it. Tapos, meron palang tao na marunong magmahal ng unconditional love. So, yun, nakita ko yun. Waiting lang din naman po. Hindi po ako nagmamadali sa date. That's good. Imagine ako maabot ng 60 plus, hindi nga nagmadali. Yung mga kabataan na kausap ko, nagmamadali. Kasi lang nagmamadali to. Alright, nasa bahay na po tayo. And I'm thinking of my promise kay Nori. I decided to talk about the craft of love. Bawat letra may C stands for caring. How can you love someone if you don't care about that person? Caring is naturally a part of loving. Kamukha no, nung lumiligaw pa lang si sweetheart sa akin, hindi ko akalain na nag-care agad siya nung inuubo ako. Sabi niya, I will send you something kung bumili ka ng gamot. Wala pa kaming 1 month noon. I said, how can this person care so much about me? Nagpadala na talaga siya. And I bought the medicine that he told me. And marami na akong ininom ng cough syrups, pero yun talaga yung nakagamot sa akin. So I said, ay, it's a good sign. Siguro talagang ito na. So it's one of the guidance ni Lord. Now, when you find a person who truly cares, mahal ka nun talaga. First of all, you care. Ikaw mismo, mag-care ka ba dun sa tao na yun o pinipilit mo lang? Another meaning ng C is commitment. Through thick and thin. Gusto mo kasama yung tao. If you find a person like that, you have found a treasure. And it takes time for you know it. So, huwag kayo magmamadali. Next is R. R means respect. How do you know that your partner respects you? Sabihan mo, mister ko, pag nakita mong gusto niya ng public display of affection, how can you say nire-respect ka nun? Especially in the Filipino setting, di ba? Di bali kung mag-asawa na kayo pero kung bago pa lang kayo mag-sweetheart, tapos PDA na agad, parang create ka ng problema. Oo, sabi ni Mr. create ka ng problema. Next is A, acceptance. Kasi lahat tayo may mga flaws. Lahat tayo may mga flaws, saka may idiosyncrasies. Paano kung malakas ang putok? Can you still accept that person? O maraming lubak-lubak yung mukha? Can you still accept that person? Or paano kung meron siyang madilim na kahapon? Sabi nga ni Ray Valera, maging sino ka man. Sabi ni Karen, love me for what I am. Oo, sabi ni Karen Carpenter, love me for what I am. Doon pumapasok yung unconditional love, doon sa acceptance. Another meaning ng A is adjustment. Pagka na-discover mo na meron siyang mga ugali na hindi mo ma-accept, doon na pumapasok sa adjustment. Adjustment is lifetime. Yes, adjustment is lifetime kasi you cannot change a person abruptly. So, ibahin mo yung attitude mo, ibahin mo yung approach mo. The way you walk, the way you talk. The way you act, the way you talk, the way you think. Hindi magiging masaya ang relationship mo kung hindi ka marunong mag-adjust. At hindi rin siya marunong mag-adjust sa'yo. May sinasabi si Mr. Ano daw? Ano yung 3-in-1? Who he really is? He is who
expect from him. And the result of journey together. And the result of your journey together. Oh, maganda yun. Nakuha mo yun. Nakuha mo yun? Kasi, Yung number one. ang real nga siya, ang tinuod nga siya. Who he is. Number Kadua, ang two, reputation pagkaan mo siya nga amo ni siya. pangalawa ang reputation. And the third is the result. The result of Your relationship. your relationship. What he will become. What he will become Because of your relationship. because of your relationship. And ikaw din, what you will become Gani, afterwards. one yun. Two-way yun. Two-way yun. Oo. Nakuha mo na yun. Bagong idea yun. Bagong idea yun sa akin. Oh, thank you for sharing that, sweetheart. Adjustment. Yun ang adjustment. Oh, ganda, no? As time goes by, pareho kayong nag-grow. Diba? Ayun din tayong man surprise. At pareho rin kayong masasurpresa. Yan nun pala siya. That's the joy of discovering each other. Kala mo si Richard Gomez siya, yung pala si Aga Mulak. Doon na tayo sa F. F stands for friendship and forgiveness. Ang friend, you will not do anything bad against your friend. Pagtatanggol mo siya, isusupport mo siya. Yung sabi sa 1 Corinthians 13, love is very patient, very kind. Ganun ka as a friend sa kanya. Ganun ka rin as a friend sa sarili mo. Kasi ikaw nga, marami ka rin ugali na hindi mo rin matanggap, di ba? Maging patient ka rin sa sarili mo. In that way, you can be a friend to your sweetheart. Kasi sabi, love your neighbor as you love yourself. Yung love na yun yung friendship na sinasabi. Yung friendship, yun ang sweetest word in the dictionary. Kasi walang friendship na walang love. No? Yes, that's a different kind of love na more than desire, more than passion. It's a more spiritual kind of love. Isang city yun sa Amerika. Yung Philadelphia. Philadelphia. Yun, yung Philia. And there is no love without forgiveness. Dahil iba kayo ng kinalakihan, iba kayo ng ugali, meron kayong sarili synthesis. May mga times na magka-clash kayo. At may mga times na gusto mo na siyang isoli sa magulang niya, o gusto mo nang lumayas. Parehas ang kilala ko. Parehas daw nung kilala niya. Sabi ng husband, alam mo na kung sino yun. May mga times na ganyan eh. Na parang nahihiya ka na lagi na lang siyang di-disappoint sa'yo, gusto mo nang lumayas. But then, you have to forgive him, forgive yourself, and to start all over again. Kasi, ba't ka pa nag-enter sa relationship kung hindi ka naman marunong mag-forgive sa sarili mo at sa kanya? Walang mangyayari, wala yan talagang kalalabasan. Don't expect na hindi ka niya i-hurt. Expect it, and dapat naka-ready na yung forgiveness sa heart mo pag nangyari yun. Kaya nga dyan papasok yung adjustment. Because there is no perfect partner. Oo. Last is T. Trust. Number 1, trust in God. Are you sure na ito na yung binigay ni Lord sa'yo? How can you be sure? Ako, humingi ako ng 11 signs para malaman ko na ito na ba yung binigay ni Lord sa akin. No? Wala na akong nakitang mas closer doon sa list ko kung di siya lang. I trust in God na siya talaga yung binigay ni Lord sa akin. So no matter what, talagang siya pa rin ang pipiliin ko. Kaya dapat hindi na siya magselos, hindi na siya makaisip ng kung ano-ano pa, na porque nagpapaganda ako, iba akong pinapagandahan. No, siya lang yun. Siya lang pinapagandahan ko. Ulitin mo nga, sweetheart. Guilty. Ano ko. Pero actually, 2 years pa lang kami. So, we are getting to know each other better along the way. Ewan ko, pag nagsaselo siya, feeling ko, wow, haba ng hair ko. Ganda ko mag-iisip na papakpit pa ako sa ibang lalaki. Trust, kasi yung pinili mo mahalin. In that context, maging trustworthy din tayo. No, we must develop that honesty in ourselves para worthy talaga tayo na pagkatiwalaan. Na-inspire tuloy akong gumawa ng short poem. The title is, Love is a Craft. Love is a craft which makes you a caring person. It also shapes you into a committed person. Love is a craft that teaches you respect. It shows acceptance, sincere, with no regrets. Love is a craft that's ample with adjustment, and it's forgiving. It's true friendship, not judgment. Love is a craft that takes the risk of trusting. It makes you trustworthy. What more would you be asking? If you practice this craft in what you say and do, it will make you more loving, and others more loving too. You got me singing.